Sa gitna ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga pulis o dati nilang kasama, nauungkat ang kakayahan nilang magkontrol ng galit pati kanilang karakter. Sabi ng iba, dapat sa recruitment pa lamang nasasala na ang mga pulis. Ang pagbubusisi sa prosesong yan, tutukan sa aking special report. Mula sa mga kabataang napagkamalan o nadamay lang sa pamamaril ng pulisya, hanggang sa mga operasyong nauuwi umano sa pagnanakaw o panghuhuthot ng mga operatiba. Sunod-sunod ang mga ulat kaugnay ng pagkakasangkot ng mga pulis sa iba't ibang issue. Kabilang sa nasisilip ngayon ang kakayahang magkontrol ng mga pulis sa kanilang galit sa gitna ng nakaka-stress nilang trabaho. Cumulative stress or burnout or work fatigue, pwede rin personal. Nagkakaroon po sila ng work-life imbalance. Kahit sa labas ng serbisyo, may mga dating pulis na kinakitaan umano ng kawalan ng kontrol tulad ng isang nagkasa at nanakit ng nakagitgitang siklista. Dapat bang sa recruitment pa lang nasisilip na kung may tendency ang isang police applicant na maging ganyan? Sabi ng pamunuan ng PNP, sakop na yan sa pagsala nila sa mga recruit. Not only those who are fit, qualified, mentally fit also, not only physically fit, ay yun ang mga makakapasok sa PNP. Dumaraan sila sa psychiatric at psychological exam. Doon sa examination po, parte po ang ang burnout na examination, ang depression, lahat-lahat na po chine-check. Doon po natin sila makikita kung sila po ay mag-exhibit po ng mental health red flags po. Gusto ng PNP chief na regular na monitoring sa mental condition ng mga pulis. May mga palatandaan naman daw ayon sa PNP Health Service. Yung physical grooming at well-being, mapapansin mo na parang hindi naiiba katulad na hindi na katulad nung dati ang kanilang pananamit, ang kanilang postura. So pangalawa, maaari din natin mapansin yung kanilang pagpasok sa trabaho na hindi na nagiging maganda ang kanilang output o kaya mapapansin din natin yung kapakikitungo. May Bantay Kaisipan program na rin ang PNP simula 2019 para tugunan ang mga mental at physical health ng mga pulis. Ito po ay kinoconduct po natin yearly. Stress management, anger management, mga stress debriefing, tsaka suicide prevention. Kabilang sa 5,000 pulis na sumailalim na sa programang ito, ang mga pulis sa operasyon sa Navotas na nakapatay kay Jemboy Baltasar dahil sa maling akala. Kasunod niya ng maling pagkakabaril ng isang pulis sa isang menor de edad sa Rodriguez, Rizal habang tinutugis ang kapatid ng biktima. Sabi ng PNP Health Service, kulang ang mental doctors nila na 1% lang daw ng mahigit 200,000 pulis. Meron po tayong 3 doktor na psychiatrist, 21 po na psychologist, at 30 po na psychometrician. Pero higit sa anger management, nakukwestiyon ang moralidad ng ilang pulis, halimbawa ang 5 miyembro ng Manila Police District Intelligence Unit na nag-operate sa isang computer shop sa Maynila. Inakusahan nila itong gambling din pagkatapos ay nilimas ang higit 40,000 piso nitong kinita. Kinasuhan na sila at sinibak. Sinibak din ang siyam na pulis ng Drug Enforcement Unit ng Imus Police Station sa Cavite. Binitbit nila ang mga gamit sa niraid na bahay kahit walang kinalaman sa drug operation. Sa isyong ito, sabi ng PNP Chief, baka mainam na malaman na ang karakter ng mga nagbabalak pa lang magpulis sa tulong ng komunidad. We can publish ito ang mga tao na to ay aplikante and there are those who know them or familiar with them at pwede mag-comment kung karapat dapat nga o hindi. When it comes to recruitment, dapat mabilis. Pag tumagal ang recruitment, they will incur so much expenses. Baon sa utang, dyan na po mag-umpisa yung problema. Kaya mabilis ang proseso sa mga graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA na papasok sa serbisyo. Gayunman, maigpit na silang nasala bago pa maging kadete o estudyante sa PNPA. Minimeasure din po ng ating health service yung intelligence quotient or IQ as well as the emotional quotient of the applicant. How do an individual manages his emotion? How do he or she reacts to a particular situation? Hirap din kasing baguhin, no? Kaagad yung mga trainees natin na yan, mga recruit natin dahil galing sila sa iba't ibang pamilya, upbringing, no? Community.
Kaya mayroong yung mga hindi matatag o hindi strong yung moral foundation nila ay nakakakumit ng hindi mabuti. Dapat wala ring tiwali sa mga nasa screening committee. At kapag nakapili na ng mga recruit, dapat ipasok sila sa mga training center na maayos at sapat na pinopondohan. Palakasin pa natin yung ating values formation program sa training at yung development ng attitude nila and character. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.